Yon, so Gilmore Hatch. Alam ko marami sa inyo may ganito. Angat siya na multiple, may tibay din, may tapang. Yon, so Gilmore Hatch. Alam ko marami sa inyo may ganito kasi isa to sa pinakamagandang pang-infuse. Kumbaga yung dirt blood, ito yan, mga medyo heavy sa palo. Itong klase ng hatch na to, ito yung pinakagusto ko bukod dun sa McLean pa, saka sa Blueface kasi napakarami talaga kung iisa-isahin natin. Pero dito tayo ngayon sa Gilmore Hatch. Angat siya na multiple, may tibay din, may tapang. Tapos yung forma ng katawan niya, kaya gusto ko medyo close siya sa itsura ng mga sweater natin, mga Golden Boy, mga 5K. Kaya ako nagustuhan, maganda buto, ganda paa. Yung sukat ng shank, okay. Kumbaga parang hindi naman siya high station, medium to high, ganun, mid to high station. Medyo dikit ang balahibo, medyo dark siyang tingnan, pula mata, P-comb, saka dark legs, yan, green-legged. So dyan natin makikita yung mga, minsan pag ginamit natin yung babaeng Gilmore Hatch sa mga light foul, o minsan sa mga round head, or kinross natin sa mga sweater, minsan lumalabas na medyo nakikita yung mga dirty fit, dyan galing yan. Ang kagandahan dito, kaya gusto ko ito ay isa sa mga paborito kong hatch. Kasi nga lumilipad, hindi gaya ng ibang mga, pero siyempre yung mga modern hatch natin ngayon, lumilipad. Talagang perfect siya para sa mga sweaters, sa round heads, yan, sa kelsos. Yan ang tingin ko na talagang makakatulong para sa atin. Konting brief history lang, itong si Lan Gilmore, parang siya kaibigan siya ni Sandy Hatch. So naka-acquire siya ng dark fowl kay Sandy Hatch, na nung inaalagaan niya, nakita niya yung pangangailangan na pwede niyang pasukan ng white hackle, dahil kaibigan din niya si Kearney. So pinasukan niya ng white hackle. Bali ang alam ko dito is 1/4 white hackle, 1/4 hatch, at saka parang half na na brown red. Kaya pinapasok ko din to sa mga brown red yung ating mga galing kay Don Ramon, Banahaw Game Farm, shout out. At sana medyo makita natin yung medyo maganda-gandang resulta, no? Hindi pa naman ngayon, pero siguro ginamit ko to last year, off season, para may magamit sana ako ngayon, kaso hindi ko napasok sa programa dahil syempre medyo bata pa, 8 months old pa lang to. So more or less parang ayoko naman mag-breed ngayon ng
off season. So isasabay na lang natin to nitong taon na to. Siguro mga early bird magagamit ko na to dun sa mga babae na papasukan ko muna siya ng siguro sweater, saka itong mga banahaw, yung mga super brown red. Tingnan natin kung ano ang resulta. Alam ko marami sa atin yung may alaga na to dahil isa ito sa pinakamagagandang hatch na nakakasabay sa mga labanan ngayon. Medyo mabigat ang labanan dahil nagliliparan na yung mga manok, hindi gaya ng mga panahon ng mga lolo't mga tatay natin. Yung mga grinder lang yung mga hatch. Pero this time, itong panahon natin na to, itong henerasyon na to, lumilipad na itong mga hatch na to. Kaya gusto ko itong isa na to eh. Ito pinaka-paborito ko sa ngayon. Sa ngayon ha. Dati kasi meron tayong Albany, meron tayong McLean. Pero sa ngayon ito, nakikita ko naman na medyo may ibubuga naman. Hindi pa rin natin masasabi. Siyempre, doon pa rin tayo magbabase sa resulta. So, tingnan natin ha. Mag-update din tayo kung anong nangyari sa mga binibreed natin. Dahil siyempre, tayo rin naman ang susubok niyan eh. Sa panahon ngayon, hindi pa naman kami naglalabas. Although marami nag-i-inquire, pero tabla-tabla muna mga tol. Kami muna susubok. Hanggang dito na lang to at sa susunod ulit. Siguro ibang bloodline naman. Thank you, maraming salamat. Galit-galit muna. Bye!